Sa pagpadayon sang atong topik ko karon nga hapon, siling niya kun ang tao mamatay, ano ang mawala upod sa iya? Siling sang Salmo 146:4, ang iya huna-huna mawala. Wala na siya panumduman, kung may nabilin siyang asawa, kung may nabilin siyang makabataan, kung may nabilin siyang manggad, kung pila iyang deposito nga kwarta sa bangko. Wala na siya sina, wala na siya. Sinya ang iya panghuna-huna mawala. Gani nga ang tawo kung mapatay, wala na siya sing kalibutan, wala siya sing ihibalo, no? Ano pagid siling niya? May nabaluan bala ang mga minatay? Siling niya, may nahibaluan bala ang mga patay? Wala gid sila sing nahibaluan siling sang manugwali 9, 5, 6, 10, wala gid sila sing nahibaluan. Gani di ta magsiling nga, hay, ang bana ko din ang patay na, dumduma lang ko da, ang amon di pa nga buhi mga bata mo nabilin di. Hindi ta sina magsiling kay wala na siya kalibutan, maayo pa kita nga kita buhi nakahibalo pa ta, no? Nga mga abyan, hindi kita sina magsala kay madayaan kita sa paghangop sini. Siling niya ang mga tao nga mapatay, magadayaw pa bala sila sa Ginoo? Hindi na. Gani siling niya sa kasulatan sa manugwali 9, 5 hasta 6, 10, siling niya, kinanglan ang mga buhi subong mag-alagad sila sa Ginoo, magdayaw o paghimaya, tagaan himaya ang Ginoo tungod kay buhi pa sila. Kay kung mapatay na ang tawo, hindi siya makadayaw sa Ginoo, hindi siya makasimba, hindi siya makahatag sa inyong mga offerings, hindi siya makahimo sing maayo sa mga isig katawo. Gani siya kung ikaw buhi pa himo agid ang tanan nga imong mahimo. Kay kung mapatay ang tawo, wala na gid siya sing naibaluan kag wala siya sing sarang mahimo, no? Ang Salmos 15:17 kag Salmos 5, hindi na sila makadayaw sa Dios. Gani no? Hindi na mahimo nga himuon tapat sa ikaduha nga kamatayon ang pagdayaw sa Ginoo, hindi na. Siling niya, kay kung ang tao mapatay, humana tapos na iya destino, hindi na siya makaalagad, hindi siya makasimba, hindi siya makadayaw sa Dios. Kung pagabangunon pabalaliwan ang mga minatay, siling sa Isaias 26:19, Ezekiel 37:3, sa Juan 5:28-29, siling niya nagasiling, pamangunon sila. Kung sa aton pabanhawon sila, banhawon ang matarong nga tawo kag ang makasasala nga tawo. Pagabanhawon kung magkari ang Ginoo. Apang duha ka pagabanhaw ang nasiling ko. Ang isa para sa kabuhi nga walay katapusan nga mangindidto ka upod ni Ginoo sa langit. Kag ang isa ka pagabanhaw nga amo ikaduha para sa kalaglagan. Magpili kita dara abyan kung diin kita dapit. Kung magpili kita nga men kaupod kita ni Kristo, ang kununta si Ginoo Hesus nga aton manluluwas kag mag-alagad kag mag-usisa sang kasulatan kung ano ang dapat himon sang tawo nga mangindidto sa langit. Kaysa pagtatapos sina, no, siling niya, pamangunon sila sa duha ka klase sang pagabanhaw, sa para sa matarong kag para sa malaot. Sino ang pangunon sing una? Siling niya sa nahauna nga Tesalonica 4:16, ang mga matarong sa pagkari ni Kristo, pagabanhawon una. Gani, siling niya di, blessed are those that will be resurrected in the first resurrection, kay they will be with Jesus in heaven. Apa ang masubo sa ikaduha nga pagkabanhaw, kay tanan ina mga makasala, kag natigana siling nihog sa kalaglagan. O kung the second death, that is the infierno nga ginsiling naton. Mga abyan, ano ang imong pagpamati sini? The state of the dead. Basi madayaan kita ni Satanas nga pagdumdum takon ang tao mapatay, aton lang sila pangamuyuan kag pangadian, mabawi ang ilang pagkamakasasala. Hindi na makahimo ang tao magdayaw sa tapos si mapatay kung wala niya na mahimo sang buhi pa siya. Gani samtang kita buhi pa, pangitaon ta ang pag-alagad sa Ginoo nga matutom kag pangitaon ta kung ano ang ginasiling sa kasulatan nga mangin membro kita sang pagabanhawon sa dahaon nga pagkabanhaw. Kay tanan ina nga mga tawo nga nabanhaw sa dahaon nga pagkabanhaw, matarong nga tawo nga magaupod dito sa langit. Ginatigana sa ila ang balaan nga syudad nga maamo ang pagbuhay. Mahigugmaan namon nga amay, nagapasalamat kami karon hapon liwan sining topik ko nga among gintunan nungod sa kahimtangan sang mga minatay. Naghibalo kami Ginoo nga kun ang tao mapatay, wala na gid na siya sing nahibaluan, hindi na siya makaalagad sa imo, hindi na siya makahimo sang kun ano ihilimoon. Apang buligi kami nga samtang ginahatag pa sa amon ang kabuhi, himuon namon ang mga butang nga makapahimaya sa imo ngalan
kag sa pagsugid sinila bisining balita sa mga katawhan nga wala pang kahibalo, kabay ikaw magapagkamaayo sing mga pulo nga amo natunan nga makapatalo pangod sa ila kag magapangabudlay imong walaan nga espiritu sa matagipuson sa mga tao nga nagapamati agud makakilala sila sa kay Ginoong Hesus kag makilala nila kung daw ano sila ginhigugma sa paghatag siyang putong anak sa pagpahimatay dito sa Krus Calvary. Salamat gid nga ikaw gapamati sa amon pakiluoy kay amo na pangayo ni bangod lang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.